Chapter 10. Ang una, pagkikita nila Alex at Jessica. Sa bar habang nag-inuman sila Alex at Boom ay bigla dumating si Jerome. O Jerome, bakit ngayon ka lang? Sabi ni Boom. Marami kasi ako tinatapos sa office. At saka magpaalam muna ako kay Ira. Alam niyo naman medyo men-hater ang girlfriend ko. Sabi ni Jerome. Okay, hoy bros, may chicks sa kabila la mesa. Ayon. Sabi ni Boom. Sabay turo ni Boom sa mga babae sa kabila lamesa. Ayan ka naman, Boom. Nakakahuli pa lang sa'yo ni Jane tapos balak mo naman ng babae. Sabi ni Alex. Sa kabila lamesa mayroon dalawang magkaibigan ng sila Jessica at Dean. Nag-iinuman sila dahil may problema si Jessica sa boyfriend niya ng si Gabby. Hay naku Mare. Magtagal ko napapansin si Gabby sobra pangiging mamas boy niya. Biruin mo handa siya makikipag-break sa'yo para sundin ang mama niya upang sa business nila sa Amerika. Sabi ni Diane. Pero umaasa pa rin ako magbago ang isip niya nang wag na magtuloy sa Amerika at magstay siya dito para sa akin. Alam mo naman 5 taon nagmamahalan kami at si Gabby ang first love ko at first boyfriend ko. Sabi ni Jessica. Habang nag-uusap sila Jessica at Diane ay bigla may lumapit isang manyak lalaki sa kanila tapos hinawakan yun lalaki ang legs ni Jessica. Nagulat si Jessica tapos agad sinampal ni Jessica yun lalaki tapos bigla nakita ni Alex may binabastos ang babae. Tapos agad lumapit si Alex kanila Jessica. Miss, ano nangyari? Sabi ni Alex. Heto kasi binabastos niya ako. Sabi ni Jessica. Bakit? Ayaw mo ba? At saka pariwag ka pakialam. Sabi ng lalaki. Bigla sinapak ni Alex yung lalaki at nagkagulo sa bar tapos inawat sila mga guard. Gago ka. Manyak. Miss, okay ka lang? Sabi ni Alex. Okay lang ako. Ikaw, nasaktan ka ba? Sabi ni Jessica. Okay lang ako. Di naman ako nasaktan. Sabi ni Alex. Thank you, sige mauna na kami. Sabi ni Jessica. Lumabas ng bar sila Jessica at Diane tapos lumapit sila Boom at Jerome kay Alex. Pari Alex, okay ka lang? Nasaktan ka ba? Sabi ni Jerome. Okay lang ako, uwi na tayo. Sabi ni Alex. Kinabukasan sa office, habang nahihintay nila ang bago kliyente inaalala ni Alex yun babae kagabi. Di alam ni Alex kung bakit naiisip niya yun babae kahit hindi niya kilala si Jessica. Tapos napansin ni Boom nakatulala si Alex. Hoy pare, bakit ka natulala? Sabi ni Boom. Wala. May inisip lang ako. Sabi ni Alex. Bigla dumating si Richard kasama mga kliyente. Gentlemen, this is Sir Joe DeRico. He is President of Hotel Gagawin Nyo. Sir Joe, sila Alexander Martinez at Bomar Cruz, the engineers yon magagawa sa hotel nyo. Sabi ni Richard. Nice to meet you both. Sabi ni Joe. So let's start the meeting. Sabi ni Richard. Wait, hintay muna natin yun anak ko. Siya kasi Vice President ng hotel. Sabi ni Joe. Bigla dumating ang anak ni Joe, si Jessica. Tapos nakita ni Alex yun babae ipinagtanggol niya kagabi ay yun pala bago kliyente nila. Hi Dad. Sabi ni Jessica. Gentlemen, this is my daughter Jessica. Sabi ni Joe. Nice to meet you, ma'am. Sabi ni Richard. Lumipas ng 1 oras ay tapos na meeting sa labas ng meeting area, lumabas na sila Alex at Boom, habang sila Richard na iwan kasama niya mag-ama. Boom, mauna ka na sa baba, may kakausapin lang ako. Sabi ni Alex. Sino? Sabi ni Boom. Yun babae kagabi sa bar, si Ma'am Jessica yun babae. Sabi ni Alex. Sa meeting area ay magpaalam si Jessica kay Joe, lalabas muna siya. Dad, lalabas muna ako, mag-CCR lang ako. Sabi ni Jessica. O sige anak. Sabi ni Joe. Lumabas na si Jessica sa meeting area tapos nagsalubong sila ni Alex. Excuse me, you are familiar.
Sabi ni Jessica. Me? Sabi ni Alex. Oo yun kagabi. Nagligtas sa akin sa manyakis sa bar, ikaw ba yun, di ba? Sabi ni Jessica. Oo, ako nga. Akala ko di mo ako mumukhaan. Anyway, Alexander Martinez. Tawagin mo lang ako Alex. Sabi ni Alex. I'm Jessica De Rico. Nice to meet you, Alex. Sabi ni Jessica. Nagkakamayan sila tapos bigla tinawag ni Boom si Alex. Pare may gagawin pala tayo sa baba, Tara. Sabi ni Boom. O sige, mauna ako bye. Sabi ni Alex. Sa kabila banda sa restaurant, habang naluluto mga chef, bigla pumasok sa kusina yun may-ari si Leah upang kausapin mga staff, kasama doon si Elma. Good afternoon everyone. Mayroon ako sasabihin sa inyo good news. Mayroon tayo branch ng resto doon sa Amerika, at isa sa inyo ipapadala para magtrabaho doon, 2 years contract lang doon, kami din bahala sa papeles nyo. Well, good luck. Sabi ni Leah. Lahat sila excited sa sinabi ni Leah tungkol sa restaurant sa Amerika. Naku! Sino sa atin mapipili para pumunta sa Amerika? Sabi ni Chef Luis. Oo nga. Sana tayo napili ni Ma'am Leia. Ikaw, Chef Elma, excited ka ba? Sabi ni Chef Franco. Hindi ko pa sure kasi ayoko papalayo sa magulang ko lalo sa boyfriend ko. Kaya di ko isip yun offer ni Ma'am Leah. Sabi ni Elma. Kinabukasan sa office ni Eileen, nakaaabang si Vinto kay Eileen dahil nag-realize niya nang mahal pa rin ni Vinto si Eileen at nagsisisi siya kung bakit iniwan niya si Eileen. Tapos ilang minuto ay lumabas na si Eileen sa opisina nito. Eileen. Sabi ni Vinto. Nagkita ni Eileen si Vinto, ang ginawa niya lumakad si Eileen mabilis tapos hinabol ni Vinto si Eileen. Eileen, let's talk. Sabi ni Vinto. Para saan pa? Pagkatapos ng 3 taon. Sabi ni Eileen. Gusto ko kamustahin mga anak natin, lalo na ikaw. Sabi ni Vinto. Ang kapal ng mukha mo para sabihin niyan, di ba iniwan mo kami mga anak mo para lang kay Lisa, tapos nakamustahin mo kami. Sabi ni Eileen. Naghiwalay na kami ni Lisa. Sabi ni Vinto. Ano pakialam ko? Sabi ni Eileen. Nag-realize ko mali na gawa ko sa'yo. Nag-realize ko rin ikaw pala mahal ko. Mahal pa rin kita, Eileen. Sabi ni Vinto. Mahal mo pa rin ako. Alam mo, isang kang gago. Alam mo kung bakit kasi noon nagmamakaawa ako sa'yo. Di mo ako pagbigyan ngayon. Nagmakaawa ka sa akin. Di rin kita pagbigyan. Tumabi ka dyan. Sabi ni Eileen. Sumakay na si Eileen sa kots tapos umandar ang kotse. Eileen, please. Sabi ni Vinto. Bilisan ni Eileen yung kotse pero habang nasa bayahe si Eileen ay hindi niya alam nagtutulo mga luha niya. Kahit na naka-move on siya, hindi pa rin nawawala pagmamahal niya kay Vinto. Sa kabila banda sa bahay nila Elma, masama pakiramdam ni Pablo dahil nahihilo at may high blood siya sa kwarto. Pagkatapos magbisi ni Pablo ay nagulat si Mercedes dahil mataas ang BS ni Pablo. Mahal, papa-check up na tayo lalo na malala high blood mo. Sabi ni Mercedes. Wag na. Gastos lang at saka gagalin naman ako. Sabi ni Pablo. Ano ka ba, may pera naman tayo at saka kapag may kulang maghihiram lang ako kay Elma. Sabi ni Mercedes. Wag na, nakakahiya. Sabi ni Pablo. Ano nakakahiya, anak natin siya? Sabi ni Mercedes. Kahit na, para sa future niya yun pera niya. Sabi ni Pablo. Okay. Sabi ni Mercedes. Sa kabila, banda sa school ni Ali, may kaaway si Ali, ito si Ryan. Si Ryan ay nabubuli kay Ali simula noon grade 3 pa lang sila. Sa labas ng classroom, habang tumatambay si Ali ay dumating si Ryan ng kasama mga kaibigan nito. Nandito pala pinakabobo ng school, magaling sa Dota, pero sa school bobo hahaha. Sabi ni Ryan. Tumawa sila Ryan tapos agad tumayo si Ali sa sahig.
Hoy, hindi ako bobo, di mo tinanggap talo ka sa Dota noon, magkalaban tayo isa araw. Sabi ni Ali. Napikon si Ryan, ang ginawa niya, tinulak niya si Ali, tinulak rin ni Ali, hanggang sa nagbubugan sila, inaawat sila mga kaibigan nila, tapos nakita ng teacher nila. Ali! Ryan! Bakit kayo nag-away? Ang bata niyo pa, makikipagbasag ulo na kayo. Sabi ng guro nila. Maam siya na una. Sabi ni Ali. Doon na lang sa guidance office kayo mag-explain. Sabi ng guro nila. Tapos isang oras dumating yun, magulang ni Ryan at Alex, nag-usap sila tungkol sa nangyari sa mga bata. Kita mo na yun, ginawa yun kapatid mo sa anak ko, puro pasa sa katawan ng anak ko dahil sa kapatid mo. Sabi ng nanay ni Ryan. Sorry po sa ginawa ni Ali sa anak nyo, di sinasadya ni Ali yon. Sabi ni Alex. Sinadya yun o hindi, dapat suspindihan bata yan para di na niya nasaktan yun anak ko. Tara na, Ryan. Sabi ng nanay ni Ryan. Lumabas na mag-ina habang si Ali umiiyak. Tapos 30 minuto sa labas ng school, habang lalakad sila papunta sa kotse, ay kinausap ni Alex si Ali tungkol sa nangyari kanina. Ali, ano naman gulo pinapasok mo kung kalian grade 6 ka na't saka naging matigas ulo mo? Sabi ni Alex. Masama ba yon, kuya? Ipinagtanggol ko naman ang sarili ko at saka hindi ako nauna. Sabi ni Ali. Okay lang ipinagtanggol mo ang sarili mo pero di maabot sa bugbugan. Paano lang malaman ni mommy ito? Alam mo ba simula na wala si daddy, gayan ka na? Sabi ni Alex. Kaya ako ganito dahil sa'yo, kuya. Sabi ni Ali. Dahil sa akin, bakit? Ano problema mo sa akin? Sabi ni Alex. Alam mo, kung hindi mo ibabawal si daddy magkita kami, di sana ako ganito. Alam mo, simula inaaway mo si daddy, di ko na siya ulit nakita. Masakit sa akin, di ko na makita si daddy na 3 years. Sabi ni Ali. I'm sorry, di ko alam gayan feeling mo. Sabi ni Alex. Pumasok si Ali sa cots, tapos pumasok rin si Alex. Tapos ilang oras pinupuntahan ni Alex si Elma sa bahay at ikwento ni Alex yun nangyari kanina. Unawain mo na lang si Ali, baka namimiss niya yun daddy nyo, kaya sinabi niya sa'yo yun. Sabi ni Elma. Parang feeling ko ang sama ako, kuya. Alam mo love, mula na iniwan kami ni daddy ako na tumayo ama kay Ali. Do everything para di niya nararamdaman wala kami daddy. Yun pala nadaraman niya may kulang. Sabi ni Alex. Alam mo love, swerte si Ali kasi meron siya kuya magmahal tulad mo. Sabi ni Elma. Siyempre mahal ko baby brother ko at ganoon gawin ko sa magiging anak natin. Sabi ni Alex. Kau talaga love kung ano sinasabi mo. Sabi ni Elma. Bakit? Doon rin tayo papunta sa nakaanak, ilang gusto mo. Sabi ni Alex. Puro kakalokohan. Sabi ni Elma. Payakap na. Sabi ni Alex. Yumakap si Elma kay Alex. Sana palagi ka nasa tabi ko. Sabi ni Alex. Oo naman. I love you. Sabi ni Elma. I love you too. Sabi ni Alex. Ano maging papel ni Jessica sa buhay ni Alex? Abangan ang susunod kabanata. Huwag niyo malimutan mag-like at mag-subscribe na sa channel ito, and thanks for watching.